Habang may liwanag na mabilis na dumadaan sa space, isang alien ang lumilipad ng sobrang bilis at nag-crash sa New Mexico, at dumaan siya sa masakit na transformation para maging human form bago siya maglakad ng walang kahit anong suot. Nakarating siya sa isang garage at uminom gamit ang hose, kaya tinutukan siya ng may-ari ng baril at tinawagan ng polis, at pagdating ng cops, tinanggal pa nila ang hose sa bibig niya at nagulat sa dami ng tubig na nainom niya, tapos gumamit ang alien ng random English words para sumagot kaya inakala ng cops na insulto yun at tinazar siya. Sa police station, sumasagot lang siya ng mission number at sinasabing galing siya sa space kaya iniisip ng officer na baliw siya, pero dahil sa alien hearing niya, naririnig niya pati kabilang linya ng phone at nauulit niya lahat, at nakikita rin niya ang pangalang Faraday sa patch ng officer kaya ginawa niyang pangalan niya, at nang tanungin kung sino ang pwedeng kumuha sa kanya, binanggit niya si Justin Falls. Samantala si Justin ay papasok sa work niya sa Toxic Waste Disposal Facility. Dati siyang scientist pero kailangan niya ng pera para kay Molly at sa may sakit niyang ama na si Josiah. Kaya pati gamot ay sa dealer niya binibili, at isang umaga tinawagan siya ng police station kaya nagmamadali siyang pumunta pero hindi niya kilala si Faraday hanggang bigla nitong i-quote ang scientific paper niya at magpalit ng boses para i-quote ang isang lalaking nagutos sa kanya na hanapin si Justin dahil siya ang pinakamalapit sa katotohanan. Kaya nag-vouch si Justin at pinalabas siya ng officer pero napansin nitong baluktot ang handcuffs. Makalipas ang ilang sandali, nakakita si Faraday ng pawn shop at nagsuka siya ng maraming gold rings para mabilis niyang maibenta. Tapos bumili siya ng electronics para gawin ang device niya. At ginamit niya ito habang naglalakad sa daan, at nang makita niya ang dark clouds. Naalala niya ang home planet niya at ang malalaking machines. At biglang may dalawang robber na nanakit sa kanya pero dumaan si Justin at tumulong. Nagpaputok sa ere para paatrasin ang mga ito, pero dahil sa malakas na hangin na distract siya kaya naghablat pabalik ang mga robber at nagkapisikalan sila hanggang mahulog ang baril. Kaya pinulot ito ni Faraday at nagpaputok ng random kaya tumakbo ang mga robber. At matapos ibigay kay Justin ang baril, pinulot niya ang device niya na sira na at kailangan niyang makatanggap ng message. Kaya inalok niya si Justin ng pera at pumayag itong ihatid siya sa coordinates na paulit-ulit niyang sinasabi, at habang nasa biyahe ay panay ang panaginip ni Faraday tungkol sa home planet niya at sa mga tao roon, hanggang tumigil sila sa gas station kung saan masayang isinawsaw ni Faraday ang ulo niya sa water container. Malapit sa kanila may mga horses at amazed si Faraday na kalmado ang mga ito dahil sa planet niya predators ang itsura nila, kaya nagpatuloy sila sa biyahe at biglang nag-quote si Faraday gamit ang boses ng tatay ni Justin kaya akala ni Justin inaasar niya ito. Makalipas ang ilang sandali, huminto sila sa diner at tinuruan ni Justin si Faraday ng tamang manners habang sinasabi sa mga tao na nasa spectrum siya para hindi mapansin. Tapos nagsulat si Faraday ng sobrang advanced na equation sa napkin at sinabi niyang tinuro ito ng isang lalaking ang pangalan ay Thomas Newton, founder ng World Enterprises, at ipinaliwanag niyang si Thomas ang nagpadala sa kanya para hanapin si Justin dahil mahalaga siya sa mission, pero dumating ang dealer kaya sinubukan ni Justin bumili pero paulit-ulit siyang ini-interrupt ni Faraday kaya umalis sila. Kalaunan nakarating sila sa coordinates at sinabi ni Faraday na may pamilya siya pero hindi niya alam kung buhay pa dahil ang planet niya na Anthea ay namamatay at mangyayari rin iyon sa Earth. At si Justin ang dapat tumulong para makaligtas ang species niya kaya hinihintay niya ang next instructions bago niya ito ibalik, pero dahil akala ni Justin na baliw siya, nagmadali itong bumalik sa truck at tinutukan siya ng baril bago umalis, at biglang bumuhos ang dark clouds at naging tornado. Nakita ni Justin si Faraday na naglalakad papasok kaya sinubukan niya itong pigilan pero hindi siya dinig, kaya pumasok si Faraday sa tornado habang si Justin nagkubli sa truck. Sa loob ng tornado may bright light na nag-teleport kay Faraday sa jungle kung saan nakita niya si Thomas Newton na isa ring alien at sinabi nitong dream ang lugar para makapag-communicate sila. Kaya inakusahan siya ni Faraday ng pag-abandona sa tao nila dahil ilang thousand na lang ang natitira, pero natawa lang si Thomas at sinabing mahigit 40 years na siyang nasa Earth at natutunan niyang para mailigtas ang Anthea, kailangan niyang ipakilala ang humans doon. At sinabi rin niyang ninakaw ng iba ang company niya na Origin kaya dapat itong bawiin ni Faraday kasama si Justin para magpatuloy ang plano. Sa New Mexico, patuloy na yumanig ang truck ni Justin hanggang mawala ang tornado at biglang nagpakita si Faraday sa harap niya na ipinapakita ang tunay niyang balat habang inuulit ang Origin kaya nagpanik si Justin at umalis. Samantalang bumalik si Faraday sa diner at uminom sa iba't ibang baso hanggang pinakalma siya ng waitress at tinulungan siyang i-search ang Origin online. Nalaman nilang tech company ito sa Seattle,
Pero biglang sinabi ni Faraday na buntis ang waitress at kailangan niyang tulungan ng mundo para sa baby niya kaya natakot ito at sinampal siya bago umalis. Sa Virginia naman, nagdi-dinner si CIA Agent Clay kasama ang foster mother niya at ang boss na si Finch na nagpakita ng files tungkol sa strange tornado, at natuklasan nilang may broadcasting signal sa loob nito na tugma sa signal mula sa 45-year-old case sa parehong lugar kaya iniisip nilang baka terrorism ito. Sa original case, iisa na lang ang buhay at kailangan siyang hanapin ni Clay sa Alaska. Samantala nakarating si Faraday sa airport at sinubukang bumili ng tiket gamit ang ID na ninakaw niya sa taxi driver pero bigla siyang nanghina at nagmalfunction ng electronics dahil sa radiation ng luggage scanner kaya tumakbo siya at nabunggo lahat hanggang napaligiran ng guards at nagsuka ng sobrang daming tubig. Kaya tinawagan ng cops si Justin bilang emergency contact at pinalabas niya si Faraday gamit ang mental health excuse. At habang palabas sila, pinipilit niyang totoo ang lahat ng nakita niya at kailangan niya si Justin dahil specialist ito sa nuclear fusion plasma modeling, kaya nag-breakdown si Justin at pumayag na ihatid siya sa bus station pero hanggang doon lang, at dumaan muna sila sa rehab center para kunin si Josiah kung saan nagtanong si Faraday kung bakit pinapanatili ng humans ang matatanda kung useless naman. Sa Alaska, iniwan ni Clay ang kotse at naglakad sa forest hanggang makita niya ang bahay ni Gregory na agad siyang binugbog at iginapos sa upuan. Chinek ang mata niya, hiniwa ang braso para hanapin kung may chips. At nang makumpirma nitong siya nga ang nasa file, sinaktan niya ulit si Clay bago magmadaling maghugas ng kasalanan. At nang sabihin ni Clay na nangyari ulit ang tornado signal, nagpanik si Gregory, nagbanta ng kutsilyo, nagbubulong ng nonsense tungkol sa war, binanggit ang pangalan ni Thomas at sabi ginawang psychopath ng human si Thomas, kaya binangga siya ni Clay at binasag ang upuan, pero sinabi ni Gregory na hindi na niya kayang tanggapin ang idea ng second alien kaya kinuha ang baril at nag-self-delete. Nang gabing iyon, nag-dinner si Faraday kasama ang pamilya ni Justin at nagtataka bakit science people sila pero nagpe-pray pa rin. At sinabi niyang mas mabuti ang pamilya kung wala si Josiah dahil pabigat lang ito kaya nainis si Justin at ipinakiusap kay neighbor na bantayan si Molly para may drive niya si Faraday sa bus station. Pero habang wala pa siya, nakita ni Faraday si Josiah na natutulog at hinawakan ito sa leeg para bigyan ng energy na nagpa-convulse dito, at dahil nag-flicker ang ilaw, tumakbo si Justin pabalik at inakala niyang may masama pero nagulat siyang gumaling si Josiah habang nakahandusay na mahina si Faraday. Pagkatapos ay flashback sa 2017 kung saan natuklasan ng higher-ups ng Origin ang mysterious 10th patent ni Thomas sa personal computer ni Hatch na disguised as food bill, at kahit sinabi ni Hatch na hindi siya nagnakaw at gusto lang niyang iligtas ang company na kinuha ng tatay niya mula kay Thomas, tinanggal pa rin siya ng kapatid niyang si Eddie. Sa present time, dali-daling dinala ni na Justin at Josiah si Faraday sa bathroom para uminom ng tubig at nagulat sila kung gaano siya kabigat o kababa ng timbang, at pagkatapos uminom, nag-convulse siya at naglabas ng weird na black substance na lumulutang pataas hanggang mawala sa ventilation. Kinaumagahan, nagulat si Justin na mas magaling na si Josiah at napaniwala siyang dalhin si Faraday sa Seattle. At bago sila umalis, ibinigay ni Josiah ang luma niyang suit kay Faraday. At habang nasa biyahe, ipinaliwanag ni Faraday na kailangan nilang makapasok sa vault ng Origin at hanapin ang 10th project ni Thomas para mabuild ito. At nagtataka si Justin paano sila makakagawa ng kahit ano kung wala silang resources kaya pinahinto siya ni Faraday at lumapit ito sa isang sira na oil derrick. Tiningnan ito at nag-extract ng glowing device mula sa katawan niya para ipasok sa machine. At biglang gumana ang derrick dahil sa cold fusion tech ni Thomas na walang radiation at decay, ngunit kailangan itong ibalik ni Faraday dahil ito ang nagdala sa kanya sa Earth at kailangan niya ito para makauwi. Limitado ang power kaya kailangan nila ang 10th design para maging limitless ito, at iyon ang magpapagana sa planet niya at magbabalik ng tubig, at ito rin ang halos ma-discover ni Justin noon bago siya ay down ng scientific community. Kinagabihan sa motel, nag-enjoy si Faraday sa pool habang ikinukwento kay Justin ang desperadong kondisyon sa planet niya at sinasabing mangyayari rin ito sa Earth pagdating ng year 2030, at pumayag si Justin tumulong basta iwan niya ang blueprint sa Earth para may pag-asa rin ang humanity. Samantala sa Alaska, nagsaliksik si Clay sa bahay at nakakita ng lumang projector at film na nakatago. At nang panoorin niya, nakita niya ang batang Gregory noong 1984 habang ni-record ang Project Icarus kung saan tinorture nila si Thomas para makuha ang 10th design. Iniwan nilang bulag si Thomas at inalis ang mukha nito para hanapin ang alien parts, kaya sinunog ni Clay ang bahay at umalis dala ang film, at pagbalik niya sa USA,
Ibinahagi niya lahat kay Finch at nakumbinsi itong bigyan siya ng resources para hanapin si Thomas na matagal nang nawawala, at pagkatapos ay kinausap niya si Lisa na siyang naka-intercept ng last signal. At matapos ang pataasan ng pride nilang usapan, sumama si Lisa sa team at sinimulan ang paghahanap kay Thomas. Pagkaraan sa Seattle, nakita ni Justin at Faraday si Hutch at ipinakita ang equation sa napkin habang sinasabing si Thomas ang nagpadala sa kanila pero hindi naniwala si Hutch at umalis. Ngunit nang i-compare niya ang napkin sa mga dokumento sa bahay, nakumpirma niyang totoo ito kaya hinanap niya ang dalawa at nang sinabi nila ang buong katotohanan tungkol kay Thomas, nawalan ng malay si Hutch sa shop, at nang magising siya, nagpanik ito dahil ang cold fusion ay pwedeng mag-collapse ng energy industry at sirain ang economy. Kalmayan ni Faraday si Hutch at pinaalala niyang marunong mag-adapt ang humans. Kinabukasan sa breakfast, ipinaliwanag ni Hutch na lumipat na ang Origin sa London kaya gusto ni Faraday lumipad doon, at dahil wala siyang IDS, inalok ni Hutch na kontaken ng kaibigan niyang may private plane, kaya maya-maya ay nasa ere na ang trio pero nagpanik sina Justin at Hutch nang mamaga ang mukha ni Faraday at sinabi ni Hutch sa stewardess na allergy lang ito para hindi ito lapitan hanggang sa makalapag sila. Pagdating sa London, umattend sila ng party kung saan nagpe-present ang scientists ng projects para sa funding at umaasa silang makakuha ng access sa Origin kapag naipakita ni Faraday ang equation. Kaya nilapitan ni Hutch si Eddie at sinubukang kumbinsihin itong bigyan si Faraday ng chance pero ayaw nito hanggat hindi inaamin ng kapatid niyang si Hutch na ninakaw niya ang company, at pagdating sa presentations, ininterrupt ni Faraday ang ibang scientist para itama ang mali nito. Kinutya siya ng lahat hanggang i-announce niyang dala niya ang cold fusion, kaya natahimik ang buong room habang nilabas niya ang device at pina-power up nito ang buong city. Agad namang napanaginipan ni Justin na kasama niya ang husband niya sa piano nang bigla itong damyugo, nawala ng ngipin at nagsuka kaya nagulat siyang panaginip lang pala, at nang i-check niya ang news, viral na si Faraday at nagsidatingan ng gifts mula sa iba't ibang tech companies. Pero galit si Faraday dahil walang nakakaalala kay Thomas at sa inventions nitong nagbigay ng internet sa mundo. Samantala, nag-away sina Clive at Eddie hanggang pumayag si Eddie na tawagan si Hutch dahil gusto nilang makuha ang deal ni Faraday. Habang sina Clay at Lisa naman ay pinapanood ang viral videos ni Faraday at nakita rin nila ang video niya habang nagsusuka sa airport. At pina-check ni Lisa sa tech team ang power surge sa London na nag-confirm na walang ganong tech sa Earth, at nadiskubre rin niyang may dating companion si Thomas na si Mary, kaya agad pumunta si Clay sa rehab center kung saan nagtatrabaho si Sister Mary, nagkunwaring nangangailangan ng tulong para sa nanay niya at tinulungan muna si Mary sa isang kaunan ng ganganak bago ito umamin na alam niyang nagsisinungaling siya, kaya sinabi na ni Clay ang tungkol kay Thomas. Tinuring itong sign ni Mary kaya niyakap niya si Clay pero sinabi rin niyang hindi niya alam kung nasaan si Thomas, pagkatapos ay pinahiran niya ng honey ang balat niya para akitin ng bees. Di nagtagal dumating sina Faraday, Justin, at Hutch sa bahay ni Eddie at sinubukang gawin ni Hutch at Justin ang negotiation pero hindi mapigilan ni Eddie ang titig kay Faraday at nagdududa siya, at nang tanungin ni Faraday tungkol kay Thomas, binanggit ni Clive na may music itong iniwan at gusto itong marinig ni Faraday, at sa private, sinabi ni Eddie kay Clive na gamitin ang pagkakataon para kumuha ng impormasyon kay Faraday. Nagpatuloy ang negotiation at tuloy-tuloy ang pag-atake ni Eddie kay Justin, binabanggit kung paano siya nag-fail sa last project niya, kaya naalala ni Justin ang pagkamatay ng asawa niya at muntik ng mag-panic attack, dahilan para humingi siya ng break at mabilis na lumabas. Sa kabilang room, paulit-ulit na hinihingi ni Faraday ang music ni Thomas. At habang nagyoyosi si Clive, tumama ang usok sa mukha ni Faraday kaya uminit at nahilo siya, at tumanggi si Clive ilabas ang music hanggat hindi siya nagkukwento tungkol sa sarili niya, pero naramdaman ni Faraday ang isa pang device at kinuha ang sphere sa bulsa ni Clive, pinatugtog ito at na-realize niyang goodbye message ni Thomas sa asawa niyang naiwan sa Anthea, at sinasabi ni Thomas sa message ang tungkol sa darkness at unti-unting pagkawala ng sarili niya. Kasabay nito sinabi ni Mary kay Clay na may asawa si Thomas pero gusto pa rin niya ito noon kaya nilasing niya si Thomas at pinilit makipagnoti. At dahil dito nabasag si Thomas kaya nagmakaawa si Mary kay Clay na protektahan ang bagong visitor para hindi rin mabaliw, at pagkatapos umalis si Clay, tinawagan siya ni Lisa na pinatratrack si Faraday sa London at natuklasang nakipagdeal ang ama ni Eddie sa CIA noong taon na nawala si Thomas. Bumalik sa mansion kung saan natapos ni Faraday i-translate ang message habang umiiyak at nagwawala ang horses sa labas hanggang mabasag ang bintana. At galit na galit siya na nagawa ng human sirain ng isang brilliant na tao kaya inihagis niya ang sphere sa glass at nabasag ito,
kaya tumakbo si Clive at ang mga horses sa takot habang dumating si Justin para tingnan si Faraday na nagbe-breakdown dahil hindi siya sanay makaramdam ng sakit ng iba, kaya ipinaliwanag ni Justin kung ano ang empathy at panang-akong tutulungan siya hanggang dulo. Samantala nag-away sina Eddie at Hatch tungkol sa tatay nila at na-realize ni Eddie na ang gusto lang ng kapatid niya ay ang 10th design kaya sinabi niyang walang deal at pinalaya si Hatch, at paglabas niya nakita niyang dumating ang bisita na si Clay, na nagpaliwanag na tinakat ng CIA si Thomas at pinili ang tatay ni Eddie para humawak ng Origin dahil madali itong kontrolin, at dahil si Eddie na ang in-charge kailangan niyang panatilihin ang deal sa CIA at tanggapin ang offer ni Hatch. Pagkatapos nagpatuloy ang negotiation kasama si Clay na nagkunwaring consultant. At gusto ni Hatch ng mas malaking pera para sa invention ni Faraday. Kaya ginamit ni Eddie laban kay Justin ang impormasyong dala ni Clay, lumabas na si Justin ang nakapatay sa asawa niya dahil nagbigay siya ng lethal radiation dose dahil hindi siya naghintay sa safety approval. Kaya kahit na-achieve niya ang fusion, sinelyuhan at tinago ang buong experiment, at tumanggi si Eddie magtrabaho sa kanya, pero biglang sinabi ni Faraday na kung hindi kukunin si Justin, aalis siya, kaya napilitan ng company na i-hire silang tatlo, at sa flashback makikita si Faraday na kinuha ang device at nagpaalam sa pamilya niya na babalik siya. Sa present time, sinabi ni Justin na aalis siya for 3 days para kunin ang family niya, at tumutol si Faraday dahil mas importante ang mission pero hindi siya pinansin ni Justin. Pagkatapos pumunta sina Faraday at Hatch sa research center kung saan may special team na naghihintay pero dumiretso si Faraday sa abandoned building na dating pinagtatrabahuhan ni Thomas, at umangat ang isang machine mula sa lupa na nagre-reveal ng lahat ng designs ni Thomas, kaya agad niyang pinakilos ang team ng todo at pati dynamite pinakuha niya para gumawa ng malaking butas sa sahig. Sa secret room, nakamasid sina Clay at Lisa sa kanila, at hindi nagtagal na inis ang mga workers kay Faraday dahil sobra niyang hinihigpitan pati bathroom breaks at gusto niyang doon sila matulog sa lab, kaya buti na lang kinausap siya ni Hatch at ipinaliwanag na kailangan ng tao ng pahinga. Kalaunan nabuo ang first outer shield at nang buksan ni Faraday ang lights nito, na-block ng electromagnetic fields ang lahat ng spy equipment ni Lisa. Pag-alis ng team, inamin ni Faraday kay Hatch na may mga part ng design ni Thomas na hindi niya maintindihan at baka hindi nila matapos sa tamang oras. Habang nag-isample siya ng water lumapit sa kanya si Watt, dating kasama ni Thomas, at sinabi nitong wala talagang totoong nakaintindi ng ideas ni Thomas pero kung may makakagawa nito, si Faraday yun. Samantala, nasettle na ni Justin ang family niya sa London, at habang naglalakad si Josiah kasama si Molly, bigla niya itong itinulak sa gilid bago magbanggaan ang dalawang sasakyan sa mismong dadaanan ng bata. Sa kabilang banda, habang nag-i-interview online si Hatch, may lumalabas na static sa screen kaya tumakbo siya kay Eddie at inakusahan itong binubag ang office niya, kaya napilitang umamin si Clay na CIA siya at sinabi niyang alien sina Thomas at Faraday at posibleng nandito sila para sirain ang humanity, at ang deal ng CIA sa company ay hayaang magtrabaho sila hanggang may sapat na ebidensya para hulihin sila, at pinagbabawalan din si Hatch na magsabi kahit kay Justin. Sa bahay, napansin ni Faraday si Molly na naglalaro ng hindi sinusunod ang instructions kaya sinabi niyang mag-fail ito, nagalit ang bata at pinaalis siya ni Justin, at sinabi naman ni Josiah kay Justin na dinala niya ang lumang research nito at dapat niya itong gamitin. Pag-ikot ni Faraday, naiisip niya ang araw na umalis siya sa planeta niya hanggang matagpuan niya si Watt. Na umamin na sinabi sa kanya ni Thomas na alien siya at hinalang alien din si Faraday. Kaya dinala niya ito sa bar at ikinwento ang mga tinuro ni Thomas, na years ago nagkalide ang Anthea at Earth sa space kaya may bahagi ng bawat planeta na naabsorb ng isa't isa, dahilan kung bakit sobrang laki ng Earth's core at bakit kalahati ng population ng Anthea ay nag-evolve sa bagong race matapos ay unleash ang inner humanity nila. Naintindihan ni Thomas na para maunawaan ni Faraday ang design niya, kailangan muna nitong maging mas human. Kaya pagkatapos nito dinala ni Faraday si Watt sa lab at natakot siya nang biglang may lumabas na itim na usok sa pinto, pero ilusyon lang pala ito dahil sa alak. Gusto ni Watt na matuto si Faraday ng human emotions kaya sinira niya ang shell. Dahilan para itulak siya ni Faraday, at natuwa si Watt nang makita siyang nagagalit kaya lalo pa siyang tinukso at sinampal si Faraday hanggang sa itapon niya ito sa machine. Patuloy lang si Watt sa pagkasira ng mga gamit na nagbigay daan kay Lisa para ma-access muli ang cameras. Unti-unti nang nawawala si Faraday sa sarili at itinumba niya si Watt sa sahig, handa na sanang bugbugin ito pero nang makita niya ang sarili niyang refleksyon, na-realize niyang hindi totoong tao si Watt at lasing lang pala siya, bumalik sa alaala niya ang araw ng pag-alis niya sa planeta nila at nakita na tugma ito sa equation,
kaya nang pinagsama niya ang mga transparent boards, sa wakas naintindihan niya ang diagram ni Thomas. Kinabukasan, pinuntahan niya si Justin para ibalita ang malaking discovery at ibinunyag naman ni Justin na pwede raw maging fuel ng machine ang dati niyang research. Humingi rin ng tawad si Faraday kay Molly at natuto siyang minsan okay lang magsimula ng bagay kahit wala pang malinaw na goal. Ilang linggo ang lumipas, bumalik si Faraday sa lab at nag-record ng mensahe para sa asawa niya tungkol sa ganda ng human emotions. Marami na siyang eksperimento para matutong mag-isip tulad ng tao at namamangha siya na may choices ang mga tao kumpara sa mundo nila kung saan nakatali na ang role ng bawat isa. Nabighani siya sa maliliit na ritual gaya ng hapunan, pagdarasal, at libo-libong klase ng kape. Gustong-gusto niya ang saya ng tao kahit kapalit nito ang takot, hiya at lungkot. Nag-aalala rin siya kay Josiah na minsan naglalakad ng wala sa sarili bago biglang sumayaw sa sala. Samantala tuloy si Justin sa pagtrabaho kasama ang team para tapusin ang dati niyang research at pinapalakas nila ang isa't isa kapag pakiramdam nilang imposible ang goal. Dumating si Finch sa London para sabihin na gusto na ng higher-ups tanggalin si Clay dahil wala pang resulta. Pero napaniwala siya na malapit nang matapos si Faraday kaya binigyan siya ng 1 linggo pa. Pagkatapos ay kinausap niya si Lisa na nadiskubreng artificially created ang tornado at ang signal ay galing Southeast Asia, at nahanap na rin ang flight attendant mula sa private flight ni Faraday. Pag-alis ni Clay, tumawag si Lisa para sabihing may problema. Samantala pinuntahan ni Eddie si Hatch at sinabi niyang plano niyang ibenta ang Origin sa oil magnate na si Thorne dahil siya lang ang may kapangyarihang protektahan sila mula sa CIA. Samantala pinuntahan ni Eddie si Hatch at sinabi niyang plano niyang ibenta ang Origin sa oil magnate na si Thorne dahil siya lang ang may kapangyarihang protektahan sila mula sa CIA. Habang dinadala ni Josiah si Molly sa school, bigla siyang pumasok sa isang music shop at sinimulang tugtugin ng gitara kahit hindi siya marunong, at nang masira ang isang string, nawalan siya ng malay. Dinala siya sa ospital at sinabi ng mga doktor kay Justin na nagkaroon lang siya ng maliit na stroke pero okay lang siya. Sobrang healthy pa nga na gusto siyang pag-aralan ng mga doktor, pero kinuha siya ni Justin at dinala pa uwi. Sa lab, frustrated si Faraday dahil hindi pa rin natatapos ang machine at binabagsak ang mga gamit sa tantrum. Dumating si Justin at pinatalsik ang team bago humingi ng paliwanag. At inamin ni Faraday na ibinahagi niya ang DNA niya kay Josiah kaya nagre-rewrite na ngayon ang genetic code nito pero hindi niya alam ang magiging resulta. Narinig ni Hatch ang argumento at sinabi niyang may kilala siyang doktor na pwede nilang pagkatiwalaan, kaya pinuntahan niya ang ex niya na si Teddy at humingi ng tawad sa pagkawala ng ilang taon bago ibinahagi ang file ni Josiah. Nagulat si Teddy sa biglang paggaling ng sakit at pumayag tumulong. Sa park, hinarap ni Clay ang flight attendant at ipinakita ang badge niya at tinakat hanggang nagsalita, at sinabi nitong tinanong ni Faraday kung pressurized ang cabin at paano ito nakaapekto sa kanyang balat. Gamit ni Clay ang impormasyong ito para paliitin ang search para kay Thomas. Sa bahay, naramdaman ni Josiah ang frustration ni Faraday at naglakad-lakad. Natagpuan ang isang wasp nest sa ilalim ng tulay at muntik magdulot ng aksidente sa trapiko. Tinawag si Justin at pagbalik niya, nakita niya si Josiah na nagsusulat ng komplikadong equation sa wall habang nagmumurmur sa sarili. Dumating si Teddy at kinumpirma na healthy ang katawan ni Josiah pero mental ang problema. Dumarating rin si Faraday at sinubukang kunin ang mga pages na isinulat ni Josiah, kaya naging violent ito. Pinaalis siya ni Justin at sinisi sa pagbabago sa ama niya. Pagkatapos, binasa ni Faraday ang Little Prince at na-realize na problema lang pala ito ng perspective. Iba ang reaksyon nila ni Josiah sa machine. Kaya tumakbo siya pabalik sa bahay at ipinaliwanag na ni-translate ni Josiah ang equation ni Justin sa sound frequencies na parang ginagamit ng bees at gumawa ng kanta. At akala nila kailangan ng supercomputer para maintindihan ang work ni Thomas pero ang supercomputer pala ay jazz. Kaya dinala si Josiah sa lab at binigyan ng piano para patakbuhin ang machine. Sumama si Faraday para ayusin ang tempo nang malapit nang mawala ang tamang frequency at sa wakas, gumana ang machine at nagsimulang lumiwanag ang lahat ng building sa paligid. Samantala, hinarap ni Lisa si Teddy sa gabi at dinala pababa para kunin ang medical files ni Josiah at ini-report kay Clay na sa pamamagitan ng pagsunod sa health needs ni Josiah, napaliit na niya ang lokasyon ni Thomas sa Cambodia kung saan may underground cement bunker sa gitna ng jungle na natagpuan ng mga drones. Pagkatapos nito, hinarap ni Clay si Hatch at sinabi na may ebidensya siya na sinubukan nitong nakawin ang patent ilang taon na ang nakalipas para blackmailan siya. Kinabukasan naman ay nagbigay si Clay ng update kay Finch at ipinagbawal siya nitong pumunta sa Cambodia dahil kulang ang ebidensya, pero sinabi niya kay Lisa na may permiso na siya kaya nagpadala pa rin sila ng team.
Pumasok ang mga sundalo sa building at natagpuan itong walang tao maliban sa mga halaman. Biglang may narinig silang mga sigaw at gumising ang mga halaman para maglabas ng toxic dust na mabilis na pumatay sa buong team sa pamamagitan ng pagpapasabog ng kanilang mga ulo. Natakot ang mga sundalo at nagbukas ng apoy bago mamatay. Na nagdulot ng maliit na pagsabog, natagpuan ni Lisa ang mga power lines palabas ng bunker at sinimulang i-track ang kanilang destinasyon. Samantala, pumunta sina Hatch at Eddie sa oil company para subukang makakuha ng deal para sa Origin gamit ang dahilan na hindi na magiging useful ang oil. Sa bahay, ibinunyag ni Josiah na unti-unti niyang naaalala ang lumang memories pero unti-unti rin nakakalimutan ang kanyang feelings at humiling na dalhin sa lab para magpatuloy sa pagtulong. Napansin din niya na nawawala ang kanyang fingerprints at accent kaya malinaw na nagiging bagong uri ng Anfen siya. Kalaunan, nagkaroon ng meeting sina Justin at Hatch kasama si Eddie at ang team niya na ayaw pang i-launch ang machine. Ginawa ni Justin ang ilang tanong kay Clay at nagduda na hindi siya scientist kaya kinansela ni Eddie ang meeting. Tumawag si Finch kay Clay at sinita siya dahil nadamay nila ang foreign government at gusto na siyang i-interrogate ng CIA committee kaya kailangan niyang bumalik sa Washington. Dali-daling pumunta si Justin para sabihan si Faraday na baka matuklasan sila ng gobyerno at dinala ang ama niya. Pagkatapos, pinuto ni Faraday ang cameras ni Lisa at kinontak si Thomas, nagalit dahil natuklasan ng CIA ang bunker niya. Sumagot si Faraday na galit dahil hindi iniwan ni Thomas ang mas malinaw na instructions. Masaya si Thomas na natutunan ni Faraday ang emotions at sinabi na kailangan niya ring matutong magsinungaling. Nagsisisi si Thomas na nanatiling nakatago kaya pinayuhan niya si Faraday na maging isang legend dahil hindi kayang patayin ng fame. Matapos ang transmission, nakita ni Faraday si Lisa pumasok sa lab at nagkunwaring security check lang. Pagkatapos, umuwi si Faraday at sinabi kay Justin na kailangan nilang gawing public ang experiment dahil gusto ng CIA ang katahimikan. Ilang sandali pagkatapos, nagkita sina Justin at Faraday sa journalist friend ni Hatch. Nagbahagi si Faraday ng fake backstory para magkunwari na tao siya at sinabi sa journalist tungkol sa bagong energy source na tinatago ng CIA. Pumayag ang journalist na isulat ang story basta makikita niya ang lab para sa proof. Kinabukasan, nakatanggap si ID ng secret information tungkol kay Clay na dati siyang nagtrabaho sa immigration at naglagay ng mga bata sa cages, pero lumabas din siya mula sa Witness Protection Program. Samantala, ini-interrogate si Clay ng committee at nagalit si Finch nang malaman niyang peke ang kanyang pirma. Nang malapit ng alisin ang kanyang suporta, sinabi ni Clay sa committee na hawak ni Finch ang film ng torture kay Thomas at itinatago niya ito. Kaya para bang nagsisinungaling siya tungkol sa peke niyang pirma at sinend niya ang team sa Cambodia para itago ang sarili niyang kasinungalingan. Pagkatapos umalis si Finch, nahikayat ni Clay ang committee na bigyan siya ng permiso para tapusin ang kanyang kaso. Kasabay nito, lihim na dinala ni Lisa si Justin sa kanyang spying room at ipinaliwanag na si Thomas ang gusto nila. Hindi si Faraday, pinapakinggan niya ang recording ng insidente sa Cambodia at nag-alok ng deal, kung dadalhin ni Justin si Thomas. Ipapangako niyang poprotektahan si Faraday at ang project. Sinabi rin ni Lisa na kinausap ni Faraday si Thomas para magmukhang sinungaling sa pamamagitan ng isang secret conspiracy. Dali-daling sinabi ni Justin ang lahat kay Faraday, na nangako na hindi kaya ng species niya na pumatay. Gabing iyon, ipinaalam ni Eddie kay Hatch na nasil na ang deal at malapit ng i-launch ang machine, pero hindi pa niya sinasabi sa CIA. Kalaunan, binisita ni Clay si Eddie at ibinahagi na ang kanyang ina ay dumating sa Amerika mula Russia pero naging terrorist. Sinabog ang building kung saan siya nagtrabaho at iniwan ang anak na natagpuan ni Finch noong kasong iyon. Binalaan niya si Eddie na kung muling hihimayin ang kanyang nakaraan, magsisisi siya. Balik kay Faraday, pinutol niya ang lahat ng cameras ni Lisa at nahack ang system para ikulong ito. Nahanap niya ang footage ng insidente sa Cambodia at mensahe na patuloy na ipinapadala ni Thomas sa Anthea. Matapos nito, pumunta siya sa bahay ni Justin, tumugtog ng musika at sinara ang kurtina dahil may nakita siyang lalaki na nagmamasid sa labas. Sinabi niya kay Justin na nagsinungaling si Thomas at ang totoong layunin niya ay dalhin ang Anthea sa Earth. Gusto pa rin ni Faraday na tulungan ng humanity pero prioridad ni Justin na itago lahat kaya ipinadala si Molly sa isang kaibigan pansamantala. Pagkatapos, pumunta sina Justin, Josiah, at Faraday sa lab para simulan ang pagdisassemble ng machine at sirain ang mga diagrams. Nag-alerto si Lisa kay Clay na nagtipon ng team ng agents papunta rin sa lab. Nakatakas sina Josiah at Justin dala ang machine core habang nanatili si Faraday para hintayin ang CIA. Pagpasok ni Clay at mga tao niya,
Pinatay ni Faraday ang bomba at nagdulot ng malaking pagsabog kasabay ng pagbaril ng CIA sa kanya. Nag-alala si Justin at bumalik sa lab at kinuha ni Josiah ang katawan ni Faraday na nakita ni Clay. Sandali pagkatapos, dumating sina Eddie at Hatch sa lab habang pinipilit ni Clay ang kanyang mga tauhan na kolektahin ang natitirang bahagi ng machine. Nang humingi ng paliwanag si ID, sinampal siya ni Clay kaya mabilis na sinampal niya pabalik at tinawag itong incompetent. Ipinakita ni Clay na sinubukang ibenta ni Hatch ang patent sa oil company ilang taon na ang nakalipas at pinaalis ang magkakapatid, nagbabanta na arestuhin sila kung bumalik. Samantala, ninakaw ng grupo ni Justin ang isang kotse para makaiwas sa tracking, habang maraming dugo ang nawawala kay Faraday at sinabi kay Justin na dalhin sila sa lugar ni Mary. Sinimulang gamutin ng vet ni Sent si Faraday at nagulat sa kakaibang anatomy niya, kaya sinabi ni Mary na si Faraday ay isang angel. Matagumpay na naalis ng vet ang bala at nasilang sugat. Nawawala sa sarili si Clay nang hindi mahanap ng kanyang mga tauhan si Faraday at nagpasya si Lisa na ay blackmail siya, nagbanta na isisi sa kanilang mga boss ang Finchley, kaya nahikayat siyang gawin siyang fellow mission leader. Habang nagsasaliksik ang CIA sa bahay ni Justin, nakahanap si Lisa ng clue na ibinahagi lang niya sa kanyang mysterious contact. Sa isang private club, nakipagkita si Hatch sa businessman mula sa oil company na gustong bilhin ang bahagi ng Origin. Hindi maintindihan ni Hatch kung bakit gusto nilang bilhin ang sirang lab, pero pumayag siya basta may padalang pera sa ED2. Kinabukasan, mahina pa si Faraday kaya nagboluntaryo si Josiah na gawin ang transfusion, na posibleng ikamatay niya pero kailangan para mailigtas ang mundo. Tumawag si Justin sa anak niya para kumustahin at na-track ng CIA ang call, at nagpaalam siya sa kanyang ama sa pamamagitan ng isang huling sayaw bago magsimula ang transfusion. Sinubukan ng mga babae na ibigay kay Josiah ang dugo habang ibinibigay niya kay Faraday, para mabuhay rin ito, pero dumating si Clay kasama ang dalawang mercenaries na inarkila niya para gawin ito off the books. Pagpasok nila sa garden, binuksan ng babae at ni Mary ang apoy at nasaktan si Clay, nagkaroon ng shootout at nauubos na ang mga bala, kaya naghanap si Mary ng karagdagang bala, at nagawa ng mga lalaki na patumbahin ang babae at pumasok sa bahay. Natagpuan ni Clay si Mary na nagdadasal, tinawag siya nitong Judas bago siya pinaputok, narinig ni Justin ang putok at lumabas pero na-corner ni Clay, na dinisarma at dinala siya sa transfusion room. Natagpuan ng mercenaries ang core kaya pinatulog ni Clay si Justin at dinala siya kay Faraday, iniwan si Josiah, habang hinailan ni Mary ang katawan niya kay Josiah at hinawakan ang kamay niya bago namatay. Kinabukasan, nakipag-meeting si Eddie kay Finch para gumawa ng bagong deal sa CIA, at habang naglalakad, napansin niya si Clive na awkward pa rin, kaya pinaputok ang may sakit na kabayo sa harap niya bilang paalala na hindi tinatanggap ng kanilang pamilya ang mahihina. Dahil sa betrayal, pumunta si Clive kay Hatch at ibinunyag na pinatay ni Eddie ang kanilang ama sa pamamagitan ng pagtulak sa cliff at ginawa nitong mukhang suicide, habang si Hatch ang dapat naging CEO. Samantala, natagpuan ng mysterious men si Molly at kaibigan ni Justin. Dinala sina Faraday at Justin sa abandoned building, itinali sa chairs, at pinabagsak ni Clay. Natakot si Faraday pero na-translate ang mensahe ni Thomas at sinabi ang totoong plano, habang inutusan ni Clay si Lisa na dalhin si Justin sa ibang kwarto para kunin ang formula na mag-a-activate sa core at alamin ang tungkol sa aliens. Sinimulang saktan ni Clay si Faraday gamit ang tools, pero hindi niya naramdaman ang sakit dahil sa human disguise niya. Sa kabilang kwarto, nagbanta si Lisa na saktan si Molly pero hindi naniwala si Justin at sinabing hindi siya mas mabuti kaysa kay Clay, kaya sinampal siya ni Lisa bago tumakas. Sunod, sinubukan ng mga mercenaries ang waterboarding, pero gustong uminom ni Faraday dahil sa kanyang apat na tiyan. Pinapaalala ni Lisa kay Clay ang airport incident at nagdala sila ng x-ray machine na nagdulot ng matinding sakit kay Faraday. Nagsimula siyang magsuka at sumigaw, narinig ni Justin. Habang tinatanong siya ni Clay, muling nakita ni Faraday si Watt, na pinaalala sa kanya na gamitin lahat ng nalaman niya sa internet. Ipinakita ni Faraday na alam niya ang nakaraan ni Clay at natakot itong hampasin siya bago magbanta na papatayin si Justin kung hindi siya magsasalita. Sa tulong ni Watt, naisip ni Faraday lahat ng plano ni Thomas at naisip na may nakatagong spaceship para dalhin ang mga Anthys dahil hindi pwedeng sabay-sabay silang gumamit ng parehong paraan gaya niya. Gusto ni Thomas na gawin nila ang core para magbigay ng power sa spaceship. Tinawag ni Faraday si Clay sa totoong pangalan niya at pinalayas ang iba sa kwarto. Patuloy siyang nagsalita,
ipinaliwanag na nahak niya ang CIA system at pwede niyang sabihin ang katotohanan tungkol sa ina ni Clay kung papayag itong mag-Russian roulette. Una, tumanggi si Clay, pero pina-activate uli ni Faraday ang X-ray machine, kaya agad tumigil si Clay dahil nakamamatay na ang rays at pumayag sa laro. Una, 3 beses tumama sa maling butas, kaya ibinunyag ni Faraday na ang ina ni Clay ay simpleng magnanakaw at ginamit ng CIA para itakip ang isang explosion na ginawa nila sa pamumuno ni Finch, na bahagi rin ng team na nag-torture kay Thomas. Halos mawala ng isip si Clay sa betrayal at muntik patayin si Faraday, pero dumating si Lisa at siya ang unang nakaputok kay Clay. Sa kabilang kwarto, nagbantay ang isang mercenary kay Justin. Nang magsindi ito ng sigarilyo, ginamit ni Justin ang gas mula sa malapit at sinpits niya sa ulo ng mercenary, nagliyab, at tumakas upang palayain si Faraday habang kumokontak si Lisa sa kanyang mysterious friend. Dumating ang maraming kotse, ipinapakita na matagal na pala siyang nagtatrabaho para sa oil company. Hawak din nila si Molly at pinayagan si Justin na makausap siya, habang si Molly ay nasa kanilang bahay na may guard sa bawat pasukan. Nasagip din nila si Josiah, na muling may sakit dahil sa transfusion. Inalok ng kumpanya si Justin ng pera at proteksyon sa buong buhay niya kung papayag siyang i-activate ang core. Pagkatapos, parehong tinakpan ng panyo ang mata at dinala sa isang misteryosong kuweba sa Cambodia na puno ng Buddhist monks, kung saan nakilala nila ang oil magnate, na si Thomas pala, na nagpabalik sa alaala ni Faraday nung iniwan ni Thomas ang kanyang planeta na may bitbit na mga buto at nangakong babalik. Sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Thomas na tinanim niya ang lahat ng buto sa kuweba kapalit ng shelter at pag-aaral kung paano manghuli. Ang lugar na ito ay isang kompletong magnetic anomaly, kaya walang scanner o drone ang makahanap kay Thomas. Dahil sa proteksyong ito, nakagawa siya at nakatago ng isang spaceship sa gitna ng mga puno. Napansin ni Faraday na hindi sapat ang spaceship para sa lahat ng natitirang Anthys, at inamin ni Thomas na plano lang niyang dalhin ang better class, kahit na sila mismo ang Samira sa Anthea noon, na nangangahulugang gagawin nilang bagong alipin ang mga tao. Ipinipilit ni Thomas na ang pagsasanib ng dalawang lahi ang tanging paraan para mabuhay, pero tutol si Justin. Binago niya ang algorithm ng core bago umalis sa lab at hiniling na i-activate ito, pero galit siyang umalis. Samantala, isinara ni na Finch at Lisa ang kaso sa kanilang boss, na nabasa sa report na self-deleted si Clay. Napansin ni Lisa na binago ni Finch ang report at ngayon pinipilit siya ni Finch na bantayan si Justin. Bumalik kay Faraday, hiningi niya kay Justin na i-unlock ang core at ipinangako na poprotektahan niya ang pamilya nito dahil mahal niya sila. Pagod na, ibinigay ni Justin ang bagong algorithm para makauwi na siya. Pagkatapos, bumalik ang buong pamilya sa USA at sinubukang mabuhay ng normal. 3 buwan nang lumipas, dumalaw si Lisa kay Justin para humingi ng tawad, at sinagot siya ni Justin na si Thomas pala ang oil magnate. Maya-maya, nakarinig si Justin ng ingay at nakita ang lumang device ni Faraday na nag-beep. Sinundan niya ito sa gitna ng disyerto at natagpuan ang isang hurricane na walang pag-aatubili niyang sinuong. Samantala, nakasulat na ng journalist ang kwento tungkol sa origin at naging viral. Sa suporta ni Ed, lumabas si Faraday sa isang theater na puno ng tao at ibinahagi ang buong kwento niya. Sa puntong iyon, pumasok ang maraming CIA agents at sinabi ni Faraday sa publiko na tinatago ng gobyerno ang lahat ng ito. Bago siya ma-shoot, binuksan niya ang isang kahon na may cold fusion device at pinaga niya ang buong lungsod. Makalipas ang ilang sandali, dinala siya ng agent sa CIA office at nalaman niyang naaresto na rin ang mga kaibigan niya. Pero kalmado pa rin si Faraday at ibinunyag na binigay ni Thomas sa kanya ang kontrol ng origin at plano niyang ipasa ang kumpanya kay Hatch at Justin. Gusto niyang pakawalan ng CIA ang 3 at payagan ng mga Anthys na dumating sa Earth. Kung hindi, sa loob ng 12 hours, isang software na naprogram na niya ang magpapamahagi ng cold fusion formula sa buong mundo ng libre, na sisira sa ekonomiya. Sinubukang i-contra ni Finch si Faraday sa iba, pero ginamit ni Justin ang pagkakataon na hingin si Lisa imbes na si Finch kung gusto ng CIA na magpatuloy ang negosasyon. Galit si Finch, pero pinilit ng kanyang mga bosses ang pagbabago. Ilang oras lang ang lumipas, bumisita si Faraday kay Thomas, na natawa nang marinig na plano niyang dalhin lahat ng anti-ion ngunit hindi gagawin ang mga tao na alipin. Iniisip ni Thomas na mas mabilis nitong sisirain ang Earth, pero inamin niyang proud siya kay Faraday. Pagkatapos, hinayaan niyang i-aresto siya ng CIA dahil bahagi iyon ng kasunduan. Pagkatapos nito,
Nagpaalam si Faraday kay Justin sa pamamagitan ng isang goodbye kiss bago tuluyang umalis sakay ng spaceship para iligtas ang kanyang mga tao. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-turn on ang notifications para makapanood ng higit pang ganitong videos. Salamat sa panonood.